Pinanggan niya, binagin niya po ulit. Okay na sana, binagin niya po ulit eh. Wait na, wait na. Marami talagang mga tao nag-iiba ang tingin pagka sila ay umangat na sa kanilang estado sa buhay. Na tila ba, parang sa kanila, yung ibang mga tao na mas mahihirap sa kanila ay mas mababa lagi sa kanila. Na parang mas mababa lagi ang level ng mga mahihirap at hindi karapat-dapat ng kanilang mga respeto at iba ang tingin sa kanila. Pero ito ang sinasabi ng Biblia. The rich and poor meet together. The Lord is the maker of them all. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, bilang isang tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi na dapat natin pinag-uugali yung ganyan na parabang iba yung tingin natin sa mga mas nakakababa, na parabang iba yung level, iba yung grupo, parang nagkakaroon ng dibisyon dahil lang sa ganyang estado ng buhay. Dahil tatandaan nyo, sinabi ng Biblia, mahirap ka man o mayaman, iisa lang ang manlilikha natin, walang iba kundi ang ating Diyos na nasa langit, ang Diyos na buhay, ang Diyos ng Israel. Kaya tatandaan mo kaibigan, kapatid, kung ganyan lagi ang pag-uugali mo sa mga mahihirap at para bang laging nakakataas ka sa kanila samantalang sinabi ng Biblia, isa lang ang manlilikha natin, mayaman ka kay mahirap ka. Same lang yan kaibigan. Pero pag ganyan ang ginagawa mo sa kapwa mo, lalo pa sa mga mananampalataya, ito ang sinasabi ng Biblia. For he shall deliver the needy when he crieth, the poor also, and him that hath no helper. Alam mo bang ang Diyos na mismo ang makakalaban mo pagka ang mga mahihirap at ang mga dukha ay dumaing sa Panginoon, ay ipagtatanggol sila ng Diyos. Kaya kaibigan, kapatid, kung ikaw ay isang tunay ng mananampalataya ng Panginoong Jesucristo at meron ka pa rin ganyang pagtingin sa mga dukha, magbalik tanaw ka muna. Dahil tatandaan mo, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay galing sa Diyos. Wala tayong kayang ipagmalaki, kaya ikaw man ay iangat ng Panginoon, itaas man ang estado ng iyong buhay, magkaroon ka ng sasakyan, bahay, wag na wag mong itataas ang iyong tingin na para bang hindi mo na kailangan ng Diyos at ganun-ganun na lang ang gagawin mo sa mga mahihirap na tila ba ang layo-layo ng level sa iyo dahil baka mamaya ay ibagsak ka ng Panginoon dahil sinabi ng Biblia, kapag ka ang mga dukha at ang mga mahihirap ay dumaing sa Panginoon, sa pang-aapi mo sa kanila, ay ipagtatanggol sila ng Diyos dahil wala silang helper. Nakakalungkot lang isipin na maraming mga mayayaman ang ganyan ang pag-uugali na hindi nila nare-realize sila ay nakakatulog sa maayos na kama, meron silang aircon pagka sila ay natutulog. Pagka gusto nilang umalis ay makakagala sila dahil meron silang pera, meron silang sasakyan na kahit saan nila gusto pumunta ay makakarating sila. Samantalang yung mga mahihirap, wala nang matulugan na maayos, sa kariton na lang natutulog, naglalatag ng karton sa kanto, sa eskinita, walang maayos na pagkain, walang maayos na damit, walang maayos na pamumuhay. Pero gaganon-ganonin pa, hindi nila nakita na napakapalad ng kanilang buhay na hindi nila nararanasan ng mga bagay na yun. Paano na lang kung pagbalik na rin ng Diyos ang sitwasyon nyo, sigurado, iiyak at iiyak ka sa hirap ng buhay. Kaya tatandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, lagi tayo magpapakumbaba. Lagi tayong titingin sa kung ano yung ating nakaraan, kung ano yung ating pinanggalingan, at lalo pa kung sino yung nagbigay sa atin ng mga pagpapalang yan kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Maliban na lang kung ikaw ay wala pang tunay na relasyon sa Diyos at ikaw hanggang ngayon ay anak ka pa rin ng dyablo. Ang dyablo ang nagbibigay ng mga bagay na yan sa'yo. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.